Bilyonaryong namigay ng ayuda sa nasalanta ng bagyo. Nakilala ang batang pabalik-balik sa linya. Anak pala niya ito sa dati nilang janitress sa hotel. Sabina, ano ba? Tanghaling tapat na. Hindi ka pa rin tapos labahan lahat ng mga damit namin? Ang kupad-kupad mo namang kumilos. Singhal kaagad ng tiyahin ni Sabina nang mapuntahan siya nito sa likod bahay. Kaninang umaga pa siya nagsimulang labhan ang mga damit ng kanyang tiyahin at mga pinsan. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tapos. Hindi naman kasi niya kasalanan kung bakit mas mataas pa sa Mount Everest ang tumpok-tumpok nilang mga damit. Kung hindi lang sana gipit si Sabina ngayon sa pera, hindi niya kukunin ang pagiging labandera sa mga malulupit niyang kamag-anak na ang baba ng tingin sa kanya dahil lang hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at nabuntis lang ng kahit sinong lalaki na siyang inakala naman nila. Tanggap ni Sabina ang lahat ng panlalait sa kanya. Wala naman kasi siyang pagpipilian kundi tanggapin na lamang lahat kahit masakit. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang buhayin ng 6 na taon niyang anak na babae, si Ara. Sorry po, Chang. Bibilisan ko na lang po ang pagkilos. Hinging paumanhin ni Sabina at binilisan nga niya ang kanyang kilos hanggang malinis na kinukusot ang mga maruming damit. Marahas na napabuntong hininga ang kanyang tiyahin at nagdadabog pa nga na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Hay nako, ang kupad-kupad! Paglalaban na nga lang ang alam sa buhay, hindi pa magawa ng maayos, Diyos ko! Pagpaparinig ng kanyang tiyahin sa kanya. Napatigil saglit si Sabina sa pagkukusot ng mga damit. Pagkunway ay napabuntong hininga siya at napailing-iling. E di sana, kayo na lang po ang naglaba rito. May inis sa boses na bulong ni Sabina na tanging sarili niya lamang ang nakakarinig. Kahit hindi niya gustong laban ng damit, ng kanyang tiyahin ay kailangan pa rin niya itong gawin dahil sa pera. Malapit na kasi ang kaarawan ng kanyang anak at pinangakuan niya itong bibilhin ang nakita nilang dollhouse na nakadisplay sa gilid ng mall na may babasaging salaming nakaharang dito nung napadaan sila sa gusali. Gustong-gusto ni Ara, kaya lang libo-libo naman ang halaga nito. Pero kung sasaya naman ang anak niya rito, ay bibilhin niya kahit pa labhan niya lahat ng damit ng kanilang barangay para lang makapag-ipon. Nanay, nandyan ka po ba? Narinig ni Sabina ang maliit na boses ng kanyang anak. Kaya tumigil muna siya saglit sa paglalaba at pumunta sa harap ng bahay ng kanyang tiyahin. Nakita niya ang anak na nakatayo sa bukana ng gate at bihis na parang may lalakarin. Anak, anong ginagawa mo rito? Naglalaba pa si nanay. Hindi ka ba binabantayan ng ate Vanji mo? Tanong ni Sabina nang makalapit siya sa anak. Si Vanji ay ang nakababatang kapatid ni Sabina. Wala na silang mga magulang, kaya tanging si Sabina na lamang ang bumubuhay sa kanyang anak at kapatid ngayon. Nasa bahay po si ate, nanay. At saka pumunta po ako rito para magpaalam sana sa inyo. May magbibigay po kasi ng ayuda mamaya sa covered court. Pupunta po sana kami ni ate Vanji para makakuha roon. Sayang naman po kasi yun eh. Pandagdag din po sa pang-araw-araw na po natin yun. Paalam ng cute na bata na si Ara habang nakangiti. Nahabag naman ang puso ni Sabina dahil sa sinabi ng kanyang anak. Ngayon niya lang naalala na ngayong araw pala magbibigayan ng ayuda sa barangay nila. Apektado kasi sila noong nakaraang linggo sa malakas na ulan at hangin. Binahari ng kanilang lugar. Mabuti nga't hindi ito masyadong malala at wala namang nasawi sa kanila. Hindi malaman ni Sabina kung sino itong mabuting tao na magbibigay sa kanila ng tulong dahil wala naman siyang oras para kilalanin ito.
Ngunit naririnig niya sa mga kabarangay niya na isa raw itong gwapong mayaman na tumutulong sa iba pang lugar na nasalanta ng bagyo at ngayong araw nga ay sa barangay naman nila Sabina ito magbibigay. O sige, pero wag kang hihiwalay kay Ate Vanji mo ha? At saka umuwi kayo agad. Wag na kayong magtatagal pa doon. Tatapusin ko lang itong labahin at uuwi na rin ako. Aniya, nang haplos-haplosin niya ang pisngi ng anak. Opo, nanay. Masaya namang sagot ni Ara. Hinalikan muna ni Sabina ang matambok na pisngi ng kanyang nag-iisang prinsesa. Bago niya tinanaw ito, napapalayo sa kanya. Nang hindi na niya ito matanaw ay bumalik na rin siya sa likod bahay upang ipagpatuloy ang paglalaba. Naging magana sa paglalaba si Sabina matapos masilayan ng anak. Hindi katulad kanina, nakulang na lang, mapunit na niya ang mga damit dahil sa marahas niyang pagkuskus dito. Ang kanyang anak talaga, ang source of strength niya and happiness. Samantala nang makauwi, ang batang si Ara sa kanilang bahay ay naghihintay na doon ang kanyang ate Vanji. Pumayag na po si nanay, ate. Tara na po. Wika kagad ni Ara na para bang hindi na ito makapaghintay pa. Humayo sila at papunta sa covered court kung saan doon gaganapin. Ang bigayan pagdating nga nila roon ay madami-dami na ang nakabang ng mga tao. Lahat ay puro mga kabarangay lang nila. Ilang oras pang naghintay doon si Vanji at ang paslit na si Ara. At maya-maya pa nga ay may dumating ng mga magagarang itim na sasakyan na sa pakiwari nilang lahat ay ito na yata ang hinihintay nilang tulong. Napuno ng ngiti ang mga labi ng lahat nang nandito. Hindi na rin sila makapaghintay pa. Nang bumaba naman, sa magarang sasakyan, ang isang matipuno at gwapong lalaki. Nasa paningin ng lahat, ng kababaihan sa oras na yun, ay parang isang anghel na bumaba sa lupa. Hindi nila maiwasang kiligin at hangaan ito. Sa kanya na ang lahat ng atensyon. At mukhang komportable at sanay naman siyang lahat ng mga mata ay sa kanya nakatingin. Nang tanggalin naman ni Eduardo ang kanyang sunglasses, ay mahinang napasinghap ang mga kababaihan. Bata man ito, dalaga o matanda. Mas lalo kasing lumalabas ang kanyang kagwapuhan ay ngayon lang yata sila nakakita ng ganito kagwapong nilalang sa personal. Ang gwapo naman niya, Ate Vanji. Kinikilig ang boses na wika ng paslit. Marahan pa niyang kinalabit ang kanyang Ate Vanji na ngayon nakatulala lang nakatingin sa gawin ni Eduardo. Naghanda ng lahat nang makarating na si Eduardo. Ibinaba pa rin ang mga ayudang ipamimigay niya sa mga tao. Nagkaroon pa ng maliit na pagpapakilala at programa. Nang matapos naman ay dali-daling nagsilinyahan na ang mga tao upang maunang makakuha ng ipamimigay na tulong. Personal ni Eduardo, ibinibigay ang hinanda niyang tulong. Hindi rin nawawalang matamis ng ngiti nang binata sa kanyang labi habang inilalahad niya ang mga malalaking supot na may lamang napakaraming groceries. Ate Vanji, may balak po ba siyang tatakbo sa politika? Curious, pero inosenteng tanong ni Ara habang nasa linya pa rin at hinihintay ang pagkakataon niya. Pansin lang kasi ni Ara na sa tuwing may nagbibigay sa kanilang ayuda ay kadalasan ito ay mga taong tumatakbo sa politika o may balak pang tumakbo sa susunod na eleksyon. Hindi niya mabatid kung ito ba ang dahilan kung bakit nagbibigay ng maraming tulong sa iba't ibang lugar ang binatang nasa unahan nila. Siguro, pero sabi naman daw nila, talagang tumutulong lang sila sa mga nangangailangan. Wala na daw paglalagyan ng mga kayamanan nila kaya ibinibigay na lang. Wika naman ni Vanji. Tumahimik na silang dalawa nang pagkakataon na nilang kumuha ng ayuda. Thank you po, Sir Pogi! Masayang pasasalamat ni Ara nang makakuha siya ng malaking supot. Ngumiti lang si Eduardo dahil sa masayang bata na nabigyan niya.
Sumunod naman na binigyan ay si Vanji na nasa likuran lang ni Ara. Ang bigat-bigat pala nito. Tara na Ara, umuwi na tayo at baka nasa bahay na ang nanay mo. Nahihirapang wika naman ni Vanji dahil sa dala niya. Nakakalokong ngiti naman ang nakapaskil ngayon sa labi ng batang paslit. Inilagay niya muna sa isang tabi ang nakuha niyang supot kaya ipinagtaka ito ni Vanji. Hoy, hoy! At saan ka naman pupunta? Uuwi na tayo. Pigil pa ni Vanji nang mga alis muli si Ara. Ate, babalik ako sa linya, kukuha ulit ako. Pabulong na sabi ni Ara na siyang ikinagulat naman ni Vanji. Ano? Hindi pwede. At saka hindi mo ba narinig ang sinabi nila kanina? 1 per person lang daw. Hindi pwedeng pabalik-balik ka roon. At baka mahuli ka pa nila. Pigil muli ni Vanji. Tutol siya sa gusto ng kanyang pamangkin. Maliban kasi sa baka mahuli siya, ay nakakahiya rin. Mukhang may katigasan ng ulo ni Ara. Hindi po nila ako mamumukan, ate. At saka, madami naman pong mga batang nakalinya kaya hindi po nila malalaman na bumalik ako. Diyan ka lang po ha. Kukuha po ako para kay nanay. Sabi mo, 1 per person. Kaya hindi ko pa nakukuha ang para kay nanay, di ba po? Matalinong dahilan naman kagad ni Ara bago kumaripas na ng takbo papunta ulit sa linya. Napatampal na nga lamang sa sariling noo si Vanji at wala na nga siyang nagawa pa kundi ang maghintay sa pamangkin niya sa gilid. Papalapit na ulit ang pagkakataon ni Ara para makakuha ng ayuda para sa kanyang ina. Ngunit nang mapaangat ng tingin si Eduardo at mamukha ng bata kanina na bumalik, palihim niyang nginitian ito nang nasa harapan na si Ara. At nakalahad ang kanyang maliit na kamay binigay kaagad ni Eduardo ang isang malaking supot kahit na alam niyang pangalawang balik na talaga to ng bata. Hindi lang siya nagpahalata. Marami naman ang hinanda nila para sa mga tao kaya alam niyang may mga sobra pa rito. Thank you po, Sir Pogi. Masiglang sambit pa nga ulit ni Ara at humahagikik pa bago umalis sa linya nang may malawak ng ngiti na nakapaskil sa kanyang labi. Sinundan naman siya ng tingin ni Eduardo at napangiti na lamang siya na kusa ulit. Hindi niya alam pero magaan ang loob niya sa bata. Pakiramdam niya ay matagal na nga niya itong kilala at nawiwili rin siya rito. May naalala rin kasi siya sa bata. Oh, halika na at 2 nang nakuha mo. Ako nang magdadala dyan sa isa. Wika kagad ni Vanji. Nang makabalik si Ara sa pwesto nila kanina, umiling naman si Ara bago niya inilatag ulit sa gilid ang ikalawang supot. Oh, bakit ka na naman umiiling-iling? Huwag mong sabihing babalik ka na naman. Gulat na tanong naman ni Vanji sa pamangkin niya. Malawak na ngumiti naman si Ara sa kanya dahil natumpo nga niya kaagad ang gustong gawin ulit ng bata. Para kay nanay pa po yan, wala pa po kay tatay eh. Wika ni Ara bago kumaripas ulit ang takbo, papunta sa linya bago pa siya mahawakan ni Vanji. Hindi na nga nagawa pang pigilan ni Vanji ang kanyang pamangkin, kaya napaupo na nga lamang siya at nag-aalalang tinanaw ito. Ate, yung anak mo nakakahiya na. Para daw sa tatay niya, hindi nga niya kilala ang tatay niya. Nakakalokang bata, titirisin ko na talaga to. Bulong pa ni Vanji sa kanyang kawalan. Bumalik nga ulit sa linya si Ara at hindi rin nakawala sa paningin ni Eduardo ang paslit ulit. Nang pagkakataon na ni Ara, sa 3 beses ay hindi kaagad binigay ni Eduardo ang malaking supot kaya nagtaka ang lahat. Napakagat din sa ibabang labi ang paslit dahil baka nahuli na nga siya nito. Bumalik ka na naman. Nawiwiling bika ni Eduardo. Mahinahon lamang ang tono niya ng pananalita upang hindi matakot at mapahiya ang bata. Napabungis-ngis naman si Ara upang kahit papaano ay madala niya sa kakyutan ng lalaki. Sorry po. Yung kanina po para kay nanay.
Naglalaba po kasi siya ngayon kaya ako na lang po yung kukuha para sa kanya. Ito naman pong isang kukunin ko. Para kay tatay po sana. Hindi ko po siya kilala pero ako na lang din po yung kukuha para sa kanya. Paliwanag ni Ara. Nang malaman niyang nahuli siya ni Eduardo, sa ikatlong beses, nabalik niya sa linya. Sumingit naman sa usapan ng kasamahan ni Eduardo. Isa itong magandang babae na kanina pa dikit ng dikit sa binata, na para bang linta na gusto pang sumipsip ng dugo kay Eduardo. Pero bata, masama ang maging gahaman. Pandaraya ang ginagawa mo. Ang bata mo pa nga, ngunit gusto mo na sa'yo ang lahat. Magtira ka naman sa ibang tao. Pangaral nito kay Ara. Nawala naman ang ngiti ni Ara at napayuko naman kaagad ang kanyang ulo. Hindi naman sa pagiging gahaman ang gusto niya. Dahan-dahan ding bumaba ang kanina pa niyang nakalahad na 2 kamay. Sorry po. Mahina at parang naiiyak na wika ni Ara. Napansin ni Vanji ang nangyayari, kaya agad siyang lumapit sa kanyang pamangkin. Naku, sorry po sa nangyari. Ibabalik na lang po namin ang nakuha ang supot ni Ara. Sorry po talaga. Paulit-ulit, nahinging paumanhin ni Vanji na kinakabahan. Nahihiya rin siya ngunit nangingibabaw sa kanyang takot. Magsasalita pa sanang babae kanina, ngunit agad siyang pinigilan ni Eduardo. Napansin na kasi niya ang pagtaas baba ng balikat ng paslit at kahit nakayuko ito alam niyang humihikbi na ito ng patago. Hindi ba anak yan ni Sabina? Naku, kawawa naman. Pero hindi naman talaga patas ang ginawa niya. Marami rin tayong nangangailangan dito eh. Oo nga, hindi pwedeng akuin niya lahat. Hindi ba siya tinuruan ni Sabina ng magandang asal? Bulungan pa nga na ang lahat. Nang nasa linya na parang hindi bata, ang pinag-uusapan. Malakas ang kanilang naging bulungan. Kaya nang marinig ni Eduardo ang binanggit nilang pangalan, ay saglit siyang natigilan. Bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso, na tila ba may habulang nangyayari sa loob niya. Sabina rin kasi ang pangalan ng babaeng una niyang minahal noon. Hindi naging sila ngunit alam naman nila na mahal nila ang isa't isa. Tanging estado lang ng kanilang buhay ang humahadlang sa pagmamahalan nilang dalawa. Isang janitress sa isang hotel ang babae, habang si Eduardo ay anak ng may-ari ng hotel at susunod na tagapagmana nito noon. Talagang napakalayo ng estado ng kanilang buhay. Hindi rin magandang pakinggan sa tenga na ang isang mayamang tagapagmana ay minahal ang isang janitress lamang. Siguradong pagtatawanan na taasarin siya kapag nalaman noon ng lahat, madadamay pa ang kanilang buong angkan. Ngunit, ano naman sa kanila kung minahal ito ni Eduardo? Wala namang pinipili ang pagmamahal, hindi ba? Wala ring batas na nagsasabing ang mayaman ay para lang sa mayaman, ang mahirap ay para lang sa mahirap. Iwinaglit na lamang ni Eduardo sa kanyang isipan iyon. Baka magkapangalan lang ang 2 babae. Ngunit, paano naman niya maipaliwanag ang itsura ng paslit na nasa harapan niya ngayon? Kamukhang kamukha ito ng babaeng minahal niya. Kaya nga agad na naagaw ni Ara ang kaniyang atensyon. Hindi rin ito imposible dahil kaya rin dito napili ni Eduardo ang mamigay ng tulong dahil alam niyang ito ang lugar na kinalakihan ni Sabina. Gusto niyang makita man lang muli ang unang babaeng minahal niya, ngunit isang maliit na paslit na kuhang-kuha ang wangis ni Sabina ang kaniya lang nasilayan dito. Napabuntong hininga si Eduardo. Hindi niya mapigilang sisihin ang kaniyang sarili sa nangyayari ngayon. Hindi na dapat sana niya pinansin ang pabalik-balik sa linya ng paslit upang hindi ito humantong sa ganito. Wala naman siyang balak na pagalitan o pangaralan ito. Sa katunayan nga niyan, ay hahayaan niya si Ara na bumalik ng bunalik sa linya hanggat gusto niya. Wala naman itong problema. Sorry po talaga. Hindi ko na po ulitin. Humihikbing paghingi ng tawad muli ni Ara.
pakiramdam ni Eduardo ay pinipiga ang puso niya nang masaksihan ang pagtulo ng mga luha ng paslit. Marahan niya ang hinawakan ng kamay ni Ara at iginaya ito sa isang gilid upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng ayuda. "Halika nga rito at dito tayo mag-usap," mahinahon na sabi ni Eduardo. Inatasan niya muna ang babaeng pinagalitan si Ara kanina upang siya na lang muna ang magbigay pa ng mga supot sa mga tao habang kinakausap niya ang paslit. Hindi niyo naman po siguro ko ipakukulong po, hindi ba? Ibabalik ko naman po yung nakuha ko. Ayoko pong makulong. Kawawa po si nanay. Ako at si Ate Vangie lang po ang meron sa kanya eh. Wala na po akong tata. Tuluyan ang napahagulgol si Ara sa takot na lumukob sa kanyang puso. Kusang gumalaw naman ang mga kamay ni Eduardo at niyakap niya ang paslit upang patahanin ito. Mas lalo rin kasing pinipiga ang puso niya sa sakit. "Shh, tahan na. Hindi naman ako galit at saka bakit ko naman ipakukulong ang isang cute at magiliw na batang katulad mo?" Nakangiti nang sabi naman ngayon ni Eduardo nang humiwalay siya sa yakap. Agad namang humina ang iyak ni Ara dahil sa kanyang mga narinig. "Okay lang sa akin na pabalik-balik ka sa linya. Wala yung problema sa akin. Nag-aalala lang talaga ako dahil baka hindi mo maiuwi ang nakuha mo dahil sa sobrang bigat at dami nito." Mahinahong dagdag pa ni Eduardo. Tila lumiwanag naman ang mukha ng bata. Talaga po? Hindi ko na po kailangan ibalik ang nakuha ko at hahayaan niyo na rin po kung kumuha ulit kahit ilan. Paninigurado ni Ara dahil baka mali lang ang kanyang pagkaintindi. Malawak na mangumiti si Eduardo habang tumatango-tango. Napatawa pa siya ng bahagya. "Huwag ka nang umiyak. Sige, ito na lang. Dahil pinaiyak kita, sabihin mo na lang sa akin ang gusto mo at bibilhin ko para sa'yo. Babalik ako rito para ibigay yon." Agad na pinahira ni Ara ang kanyang mga luha at tumigil sa pag-iyak. Totoo man o hindi, ang sinabi ng lalaking kaharap niya ay gusto pa rin niyang paniwalaan ito. Nabibilhin niya ang gusto niya at babalik siya rito para sa kanya. Hindi na nga kailangan ni Arang mag-isip dahil simula pa nung isang araw ay iisa lang ang gusto niya. Gusto ko po yung malaking dollhouse po na nasa mall. Maganda po yun pero sobrang mahal po eh. Kaya kailangan pang tumanggap ng labada ni nanay para mabili yun. Napapagod po tuloy siya. At sa kakaarawan ko na rin po sa makalawa. May maliit lang na handahan kami ni nanay at Ate Vangie. Pero iimbitahan po kita. Aasahan po kita, Sir Pogi ah. Nakangiting sambit ni Ara. Masaya siya kahit hindi niya alam kung totoo ba itong gagawin ni Eduardo. Pero pangahawakan pa rin niya ang mga salita ng lalaki. "Ano bang pangalan mo?" tanong ni Eduardo. Kanina pa sila nag-uusap ngunit hindi man lamang niya kilala ang paslit. Ara po ang pangalan ko. Tandaan niyo po ang pangalan ko ah. Hinaplos ni Eduardo ang buhok ng paslit habang nakangiti sila sa isa't isa. Bago maubos ang mga supot na ipinamigay, ay binigyan pa rin ni Eduardo ng 2 pang supot ng groceries si Ara. 4 na ang nakuha niya kaya masayang-masaya siyang umuwi sa kanila. Habang si Vangie naman, kanina pa hindi maipinta ang muka. Siya kasi ang nagbuhat ng lahat at isang supot lang ang ipinabuhat niya kay Ara dahil maliit pa lamang ito. Nanay! Nanay! Tumatalon pa sa tuwa na sigaw ni Ara nang makapasok siya sa kanilang bahay. Lumabas naman si Sabina mula sa kusina. Nagluluto ito ng hapunan nang marinig nga niya ang matinis na boses ng kanyang anak. "Oh, nandiyan na pala kayo. Ang dami niyo atang dala." Ani pa ni Sabina nang mapatingin siya sa bitbit ng kanyang kapatid. "Tanungin mo yung anak mo ate. Ayoko na yan isama ulit. Naku, mamamatay ako ng maaga." Hinihingal na reklamo pa ni Vangie. Pabagsak pa niyang itinapon ng sarili sa malambot na sofa ng kanilang bahay matapos ilatag ang dala. Binalingan naman ang tingin ni Sabina ng anak at doon ay nag-umpisa nga na magkwento si Ara
Habang ngingiti-ngiti pa rin ito, mabuti na nga't saktong natapos ni Sabina ang kanyang niluluto kaya may oras pa siyang makinig sa kwento ng kanyang madaldal na anak. Hindi pa nga nangangalahati si Ara. Sa pagkukwento ay agad na siyang pinanliitan ng mata ng kanyang ina. Anak, alam ko naman ang intensyon mo hindi masama, pero lagi mong tatandaan na masama pa din ang manlamang. Hindi ka dapat pabalik-balik sa linya. Isipin mo, paano kung meron palang hindi makakuha ng ayuda, di ba? Pangaral ni Sabina. Napanguso naman si Ara. Opo, Nay. Sorry po, hindi ko na po ulitin. Pangako po. Ayoko lang naman po kasi na nakikita po kayong nahihirapan. Kaya naisip ko po na baka kapag kumuha po ko ng maraming ayuda, hindi na po kayo masyadong mapapagod. Napabuntong hininga naman si Sabina matapos ay hinawakan niya sa magkabilang balikat ang anak. Ara anak, ito ang palagi mong tatandaan ha? Kahit mahirap lang tayo, kailangan din nating makontento sa anumang meron sa atin ngayon. Malaki man o maliit ito, kulang man o hindi, kailangan pa rin nating makontento sa kung anong ibinigay ng Diyos sa atin. Masama ang maging kahaman kaya kung anong ibinigay sa'yo, tanggapin mo. Tumangutangwa ang cute na bata. Opo, Nanay, tatandaan ko po yan palagi. Sorry po talaga. Paghingi ulit ng tawad ni Ara. Ngunit hindi lang si Ara ang kailangan niyang pangaralan. Agad na ibinaling ni Sabina ang kanyang tingin sa kanyang kapatid at masama itong tinignan. Pinalo pa niya ito ng malakas. Aray ate! Reklamo naman ni Vanji. At ikaw naman ang tanda-tanda mo na pero hinayaan mo pa rin ang pamangkin mong gawin yun. Napalayo naman kagad si Vanji. Sa kanyang ate Sabina, nangakmang papaluin na naman siya nito. Ate naman pinigilan ko naman si Ara. Sadyang naman na lang talaga niya ang katigasan ng ulo mo. Aniyan sa kanyang kapatid. Nauwi nga sa habulan at eksena ang magkapatid. Kaya si Ara ay hindi na nga rin mapigilan ng matawa habang pinapanood silang naghahabulan sa loob ng kanilang maliit na tahanan. Hindi na rin ito bago sa paningin ni Ara. Talagang may pagkakataon na may ganitong eksena siyang nasasaksihan mula sa magkapatid. Sa oras ng pagkain ng hapunan, ay tinuloy ni Ara ang naudlot niyang kwento kanina. Sa pagkakataong ito ay natapos na niya ang dapat niyang ikwento. Ano? Inimbitahan mo yung Sir Pogi na sinasabi mo sa birthday mo sa Makalawa? Gulat na tanong ni Sabina. Napatigil pa siya sa pagkain dahil sa sinabi ng anak. Opo, Nanay. Dadali niya rin po dito yung dollhouse na sinasabi ko po. Hindi niyo na po kailangan maglaba bukas dahil bibilhan na po niya ako. Masayang sagot pa ni Ara. Naku, huwag kang kaagad umaasa at maniwala doon. Baka nagsisinungaling lang yun para patahanin ka sa pag-iyak kanina. At saka, paano naman siya dadalo sa kaarawan mo? Hindi nga niya alam kung saan ka nang katira. Kontra pa nga ni Vanji. Bago sumubo, nalungkot naman kaagad si Ara. Dahil doon at mukhang nawalan na ito ng ganang kumain pa, kaya naman ay palihim ng sinipa na lamang ni Sabina ang kanyang kapatid upang patahimikin na ito. Anak, baka rin may isang salita si Sir Pogi mo, baka dadalo talaga yun sa karawan mo at may dala pang dollhouse. Kung ganon magluluto ako ng masasarap at maraming pagkain para sa kanya. Pagpapagaan pa ni Sabina sa kalooban ng kanyang anak. Lumiwanag naman kagad ang bilugang mata ng paslit. Talaga po, Nanay? Sana po talaga tutuparin ni Sir Pogi ang sinabi niya sa akin kanina. Ani ni Ara at mukhang nagkagana na naman ito sa pagkain. Teka nga't kanina pa tayo Sir Pogi ng Sir Pogi na yan. Ano ba talagang pangalan niya na totoo? Tanong pa ni Sabina at sumubo ulit. Naku, Eduardo Carpenter ate. Diretsong sagot naman ni Vanji. Nabilaukan si Sabina sa narinig niyang pangalan. Napaubo-ubo pa siya dahil sa kanina na napunta sa kanyang ilong
Agad naman siyang napainom ng tubig at hindi makapaniwalang tinignan ang kanyang kapatid. Eduardo Carpenter? Pag-uulit ni Sabina. Pahirapan ang kanyang pagbanggit sa pangalan ni Eduardo dahil pahirapan din kasi ang ginawa niyang pag-move on. Oo ate, hindi ba't nakapagtrabaho ka sa hotel ng mga Carpenter nung bilang isang janitress? Baka kilala mo siya. Siya na ang may-ari ng hotel na yun. At sa kumpanya nila, sagot ng kanyang kapatid. Hindi na muling sumubo ng pagkain si Sabina. Pakiramdam kasi niya ay hindi na niya kayang nguyain pa ang pagkain dahil sa kaniyang nalaman. Pinagmasdan niya ang kaniyang anak na masaya na ngayong sumusubo ng pagkain at hindi nga niya mapigilang mapaisip. Nasilayan at nakausap mo na pala ang iyong ama, anak. Dumating na ang pinakahihintay na araw ni Ara. Kaniyang kaarawan na ngayon. Excited siyang gumising dahil inaasahan niya ang pagdating ni Eduardo. Subalit may parte sa kaniya na baka nga nagsisinungaling lang ang binata sa kaniya noon. Dahil hindi naman nito alam kung saan ang bahay nila. Kaya paano nga ito makakapunta sa kanila? Nakapagluto na ng mga pagkain si Sabina at nakahanda na rin ang lahat sa isang maliit lang na kamesa. Kaba ang bumabalot sa puso ng dalaga ngayon dahil paano nga't dumalo ito sa kaarawan ng kaniyang anak o mas maganda sigurong sabihin na sa kanilang anak. Paano nga't mabungaran niya na lamang ito na nasa harap na ng kanilang bahay? Ano ang gagawin niya? Sasabihin ba niya ang totoo? O magpapaggap na ngayon nila lang ito? Nakilala? Pero sana nga kasinungalingan na lamang ang sinabi ni Eduardo sa kaniyang anak dahil hindi niya alam ang gagawin kapag man nagkaharap silang dalawa ngayon. Hindi niya maipaliwanag sa binata na nagkaroon sila ng anak. Hindi niya maipaliwanag kung bakit kinakailangan niyang itago at hindi ipakilala si Ara sa kaniya. Dumaan ang ilang oras na paghihintay. Lumamig na rin ang kanina pang niluto na pagkain ni Sabina. Ngunit wala pa ring dumadating na Eduardo sa kanilang bahay. Palihim na nagsaya ang puso ni Sabina. Ngunit kabaliktaran naman ang nararamdaman ng kaniyang anak. Nakaupo ito sa bungad ng pinto at malungkot na nakatingin lang sa labas. Hinihintay pa rin ang taong walang kasiguruhan kung darating ba. Anak, kumain ka na, baka may ginawa lang yung importante kaya hindi makakapunta. Tawag ni Sabina sa anak. At baka hindi rin niya malaman ang bahay natin kaya hindi na siya tumuloy pa. Kumain na lang tayo, Ara. Sayang naman yung mga pagkain. Wika ni Vanji. Sa kanina pa yata atat na kumain. Narinig nila ang malalim na pagbuntong hininga ng paslit. Nanay, pupunta po kaya ako sa covered court. Baka po nandun siya, tinihintay ako. Suwestyon ni Ara. Napabuga na nga lamang ng hangin si Sabina at nilapitan nga ang anak. Anak, kung talagang pupunta siya rito, ay kanina pa sana siya nandito. Huwag ka nang malungkot. Dahil baka bukas o sa isa pang bukas, magising ka na lang na nasa tapat na siya ng bahay at daladala ang dollhouse na gusto mo. O halika na, pumasok na tayo sa loob, kailangan mo pang hipa ng kandila ng cake mo. Mahinahong sambit naman ni Sabina. Tiningnan niya muli sa huling pagkakataon ang labas ng kanilang bahay bago siya malungkot na tumayo sa pagkakaupo. Sumuko na siya sa pag-asang dadalo si Eduardo sa kaarawan niya. Unti-unti na siyang naniniwala na baka nga kasinungalingan lang lahat ng yon para patigilin siya sa pag-iyak. Nang tumalikod si Ara upang pumasok na sana ay sakto namang may tumawag sa kanyang pangalan. Ara! Sigaw ni Eduardo na ngayon ay nakatayo na sa harap ng kanilang bahay. Lumiwanag ang mukha ni Ara nang marinig ang boses na iyon. Nilingon niya ang labas ng kanilang bahay at doon nga ay nasilayan na niya ang hinihintay niya. May bit-bit pa itong malaking kahon na nakabalot sa isang gift wrapper habang malapad ang ngiti.
Sir Pogi, dumating ka, hindi ka po nagsinungaling sa akin eh. Patakbong pumunta si Ara sa gate upang buksan ito at mayakap ang binata. Hindi batid ng paslit kung bakit nakaramdam siya ng pangulila kay Eduardo at gusto na lamang niya itong yakapin ng mahigpit ngayon. Masaya siya at tumatalon sa tuwa ang puso niya. Si Sabina naman ay mistulang napahawak sa kaniyang dibdib at agad na nagtago sa loob ng bahay. Hindi dininig ng Diyos ang panalangin ng kaniyang puso, subalit dininig naman nito ang panalangin ng kaniyang anak. Hindi niya alam kung magiging masaya ba siya dahil sa pagtupad ni Eduardo sa pangako niya o kabaliktaran nito ang mararamdaman niya. Nanay, nandito na po siya. Tama po ako, darating po siya. Hindi po siya nagsisinungaling, kaya lang natagalan lang po siya dahil po nagtatanong pa po siya kung saan po yung bahay natin, sabi sa'yo eh. Rinig ni Sabina ang mga sigaw ng kaniyang anak. Napabuntong hininga si Sabina kasabay ng kaniyang pagpikit. Sa isip-isip niya ay ito na siguro ang panahon para magkita silang dalawa makalipas ang ilang taon. Wala nang takas si Sabina ngayon. Masayang pinapasok agad ni Ara si Eduardo sa kanilang maliit at bahay kubong tirahan. Nasa harap ng handaan si Sabina kaya nakatalikod siya sa gawin ng magamang kakapasok lang. Hi Sir Eduardo, buti naman po nahanap niyo po yung bahay namin. Pasensya na po kayo sa bahay namin ha. Hindi po kagandahan pero okay naman pong tirahan dito, safe. Nahihiyang wika ni Vanji. Nang mapansin naman niyang nakatalikod pa rin ang kaniyang ate Sabina, ay kinalabit niya ito. Hoy ate, ano ba? Ba't nakatalikod ka pa rin? Humarap ka nga, nakakaya sa nag-iisang bisita ng anak mo. Mariin na bulong ni Vanji. Tiningnan naman ni Eduardo ang likuran ni Sabina at ngumiti. Hi, hindi mo pa ako siguro kilala. Ako si Eduardo. Sabina? Magpapakilala sana si Eduardo kay Sabina, ngunit natigilan siya at nasambit pa niya ang pangalan ng dalaga nang bigla na lamang itong lumingon sa gawin nila. Gulat na gulat si Eduardo sa kaniyang nasaksihan. Ang babaeng una niyang minahal at ang nanay ng batang kinagigiliwan niya ay iisang tao lang. Hindi sila magkapangalan dahil iisang tao pala talaga sila. Kung si Eduardo ay gulat na gulat, si Ara at Vanji naman ay napuno ng pagtataka at katanungan ang kanilang mukha. Sir Pogi, kilala niyo po pala ang nanay ko? Ha? Inosenteng tanong ni Ara nang tumingala siya sa binata. Nang wala siyang makuhang sagot, mula rito ay ibinaling niya ang tingin sa kaniyang ina. Nanay, kilala niyo rin po ba siya? Kaibigan niyo po pala siya? Tanong ni Ara. Si Sabina na ang unang umiwas sa titigan nilang dalawa ni Eduardo. Naluluha siya ngunit kaniya itong pinigilan. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Sabina sa lahat pagkatapos ay yumuko siya upang matingnan ang kaniyang anak. Hinila niya palapit si Ara sa kaniya at hinawi ang ilang hibla ng buhok sa mukha nito. Naninigas pa rin ang katawan ni Eduardo habang nakatingin kay Sabina. Anak, siya talagang matagal mo nang hinahanap. Humugot ng lakas ng loob si Sabina para sa susunod niyang sasabihin. Mahirap ito sa kanya pero ito na siguro ang senyales upang sabihin niya ang totoo sa kaniyang anak. Siya, ang tatay mo. Hindi pa nga nakakabawi si Eduardo nang masilayan niya si Sabina. Ngayon naman ay nadadagdagan ang kaniyang gulat sa narinig niyang salita mula sa bibig ng dalaga. Hindi niya ito maproseso agad. Ano po nanay? Tawag lang ni Ara sa kaniyang ina. Napaluha si Sabina. Hindi na niya kinaya pang itago ang kaniyang luha. Marahan niyang hinaplos ang mukha ng anak. Hindi ka ba naniniwala kay nanay? Ha? Tanong ni Sabina. Naniniwala po ako sa inyo nanay pero talaga po bang siya po ang tatay ko? Wala pong halong biro po ba ito? Sigurado ni Ara. Kaya ngumiting tumango-tango si Sabina. Sa tuwing nagtatanong si Ara tungkol sa kaniyang ama noon,
ay palaging hindi niya ito sinasagot. Sa halip ay iniiba niya ang usapan o dinidistract niya ang anak upang makalimutan ang itinanong nito sa kanya. May pagkakataon namang sinabi niya sa anak na nasa malayo lang ito at iyon naman talaga ay totoo. Kahit kailan ay hindi nagsinungaling si Sabina tungkol sa kaniyang ama. Tatay! Sir Pogi! Tatay po pala kita! Iyak na sambit ni Ara nang mayakap niya ang binata. Doon lang bumalik sa matinong pag-iisip si Eduardo at magtatanong sana siya kay Sabina nang maunahan na siyang dagutin ng dalaga. Anak mo siya, Eduardo. Anak natin siya. Ani ni Sabina nang alam niya na kung anong itatanong ni Eduardo sa kaniya. Nasa isang tabi naman, si Banji. Gulat na gulat sa kaniyang nalaman at hindi magawang sumingit sa kanilang usapan. Noon man ay kuryosado na si Banji sa totoong ama ni Ara. Tinatanong pa niya ang kaniyang ate Sabina tungkol rito ngunit palagi lang itong tahimik pagdating sa usaping iyon. Kumalat sa buong barangay na naging disgrasyadang babae si Sabina at nagpabuntis lang daw ito sa kahit kanino lang na lalaki, without knowing na ang kahit kanino na lalaking iyon ay isa palang may-ari ng pinakamalaking hotel at kumpanya sa Pilipinas. Anak ko siya. Anak ko nga siya, Sabina. Naluluha na wika ni Eduardo nang kargahin niya si Ara at yakapin nang sobrang higpit ito. Hindi siya makapaniwala na nagbunga noon ang pagmamahalan nila ni Sabina. Hindi niya maipaliwanag ang sayang na darama niya ngayon. May anak ako. Naluluhang wika niya ulit. Maraming tanong si Eduardo, ngunit pinili na lamang niya itong isang tabi muna. Ayaw niyang sayangin ang araw na ito. Kung alam niya lang sana na anak niya si Ara ay hindi lang dollhouse ang binili niya, baka buong laruan na nakalagay sa mall ay kaniya pang binili. Iyon na siguro ang pinakamasayang kaarawan para kay Ara. Hindi lang kasi dollhouse ang natanggap niya sa kaarawan niya. Nakilala pa niya ang kanyang ama na hindi niya aakalaing ito ang Sir Pogi na kilala niya. Dahil nagkakakilala na ang mag-ama ay para na silang nakadikit sa isa't isa. Hindi na ito mapaghiwalay ni Sabina kahit anong gawin niya at naintindihan naman ito ng dalaga. Kaya hinahayaan na lamang niya ang mga itong makapag-bonding at mas solo ang isa't isa. Puno ng saya ang puso ni Sabina nang mapagmasdan niya ang kaniyang mag-ama na nagtatawanan pareho habang nilalaro ang dollhouse na binili ni Eduardo sa kanilang anak. Sumapit ang gabi at katulad kanina ay hindi pa rin mapaghiwalay ang dalawa. Kapit na kapit si Sabina sa kaniyang ama na tila ba ay ayaw na nitong mawala sa kaniyang tabi. Anak, gabi na. Uuwi na ang tatay mo, sa susunod na lang tayo ulit maglalaro. Ha? Mahinahong ani ni Sabina. Nalungkot naman agad si Ara. Nanay, bakit po uwi si tatay? Hindi po pwedeng dito na lang po siya titira kasama po natin? Kasya naman po tayong lahat dito eh. Sige na po, wag niyo na pong pauwiin si tatay. Gusto ko po kasing katabi siya sa pagtulog. Kwentuhan po ako. Mahabang litanya ni Ara habang karga-karga siya ng kaniyang ama at nakakapit din siya sa leegan nito. Napabaling naman ang tingin ni Sabina kay Eduardo. Agad naman siyang umiwas dahil pakiramdam niya ay napapaso siya sa klaseng tingin ng binata sa kaniya. Nahihiya rin siya kay Eduardo dahil hindi man lang niya ito nakitaan ng galit sa kaniya. Siya kasi ang nang-iwan kay Eduardo noon. Itinaboy at sinaktan niya ang binata sa kadahilan ng ayaw niyang masira ang buhay nito nang dahil lang sa babaeng katulad niya na walang pinag-aralan sa buhay at mababa lang ang estado ng buhay. Nalaman kasi ng lolo ni Eduardo ang tungkol sa pagtingin sa kanya ng binata at narinig pa niya ang naging banta nito sa kaniyang apo. Nakapag sinunod niya ang kaniyang puso at mahalin ng lubos si Sabina, ang isang janitress
sa kanilang kumpanya ay itatakwil siya sa pamilya at hindi kikilalanin bilang isang carpenter. Mawawala rin sa isang iglap ang pamana na meron siya. Nang marinig iyon ni Sabina ay agad siyang nakapagdesisyon na lumayo sa binata. Hindi niya kasi gustong mangyari yon kay Eduardo. Mahal niya ito at dahil mahal niya ay kaya niyang bitawan si Eduardo para sa kapakanan ng lahat. Ayaw niyang siya ang maging dahilan upang masira ang magandang buhay ni Eduardo. Kaya kahit masakit ay kailangan niyang saktan ang lalaking mahal niya. Napabuntong hininga si Sabina nang balikan niya ang mga alaalang iyon. Ngunit nakaraan naman na iyon. Ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin ay ang kasalukuyan na kung saan ay magkasama na ang kaniyang mag-ama. Eduardo, gusto mo bang dumito muna magpahinga ngayong gabi para kay Yara? Madilim na rin eh. Nahihiyang tanong ni Sabina nang hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ng binata. Nagawa nga niyang mga move on noon pero hindi niya nagawang alisin sa kaniyang puso ang pagmamahal niya kay Eduardo. Mahal pa rin niya ito at masaya nga siya dahil nagkita sila muli ngayon. Ngunit nakaramdam ng lungkot si Sabina dahil hindi niya alam kung ganoon pa rin ba ang pagtingin ni Eduardo sa kanya. O baka nagbago na ito dahil ilang taon naman din ang lumipas. Hindi na lang muna ako uuwi, Sabina. Dito muna ako dahil gusto ko pang makasama ang anak ko. Agad na tugon naman ni Eduardo kaya palihim na napangiti si Sabina. Yay! Makakasama ko si tatay sa pagtulog at kukwentuhan niya rin ako. Masayang sigaw ni Ara na nasa bisig pa rin ng kanyang ama at karga-karga. O sige, sa kwarto ko na lang kayo matulog at tatabi na lang ako kay Vanji. Ani naman ni Sabina. Narinig yun ni Vanji kaya agad siyang tumutol. Ayoko ate, malikot ako matulog kaya doon ka na lang sa kwarto mo ate. Tsaka ayoko nang may katabi. Mariin na tutol naman ni Vanji. Pinandilata naman kaagad siya ng mata ng kanyang ate Sabina. Makikita kasi ni Sabina kung anong binabalak talagang gawin ni Vanji. Gusto nitong pagtabihin sa pagtulog ang tatlo kaya siya mariin na tumutol ngayon. Nanay, bakit ka naman po tatabi kay Ate Vanji? Malaki naman po yung kama natin kaya doon ka na lang po. Doon na lang po tayong tatlo. Inosenteng wika ni Ara at napatango-tango naman si Vanji dahil doon. Napakamot na nga lamang sa ulo si Sabina. Hindi niya alam kung anong sasabihin o idadahilan niya. Baka nga ang resulta ay sa sala na lamang siya matulog nito at hayaan na pagpiestahan siya ng mga lamok. Sabina, tawag ni Eduardo sa kanya. Napatingin naman si Sabina at nagtatanong ang kanyang mga mata. Marahang ngumiti si Eduardo sa kanya bago nagsalita. Pwede namang tabi na tayong tatlong matulog dito. Palihim na pinandilatan kaagad ng mata ni Sabina ang kanyang kapatid nang marinig niya ang impit na pagsigaw nito na parang lintang inasinan dahil sa kilig. Nanay, ayaw niyo po ba nun? Kompleto po tayong matulog ngayong gabi. Sige na po nanay, huwag ka na pong mahiya kay tatay. Ani ni Ara. Wala namang nagawa pa si Sabina at tumango na nga lamang siya bilang pagsang-ayon kahit mukhang napipilitan lang siya na gawin ito. Hindi naman magkamayaw sa saya si Ara. Ngayong kumpleto na ang kanyang mga magulang ay pakiramdam niya ay ito na ang pinakamasayang araw ng kaniyang buhay. Tabi nga sa pagtulog ang tatlo. Nasa magkabilang gilid si Sabina at Eduardo, habang sa gitna naman nila ay si Ara, na kanina pa nakikinig sa mga kwento ng kaniyang ama. Pinagmamasdan lang ni Sabina ang kaniyang mag-ama at hindi nga niya mapigilan ang kaniyang ngiti. Ngayon lang din, napansin ni Sabina na may talento pala sa pagkukwento si Eduardo. Ngayong malaya niyang napagmasdan ang binata sa unang pagkakataon mula noong huli nilang pagkikita ay napansin niyang mas lalo itong gumagwapo
at may ikakaputi pa pala ang malahari na niyang kutis noon. Napansin din niya ang pagkakahawig ni Ara sa kaniyang ama. Nakuha ni Ara ang matangos nitong ilong pati, ang labi at bilungang mga mata. Ngunit kung titingnan mabuti ay mas kahawig pa rin ni Ara ang kaniyang ina. Napansin ni Eduardo ang dalawang pares ng mga matang kanina pa nakatingin sa kaniya. At nang lingunin niya, si Sabina ay nagtagpo muli ang kanilang mga tinginan. Agad na ipinikit ni Sabina ang kaniyang mga mata na tila ba ay natutulog siya. Nag-init din kasi ang nagkabilang pisngi niya dahil nahuli siya agad ni Eduardo na titig sa kaniya. Marahang natawa si Eduardo rito at ipinagpatuloy na lamang niya ang pagkukuwento sa kaniyang anak. Hindi maitago ni Eduardo ang saya. Sobra-sobra pa nga ang sayang na darama niya. Paulit-ulit niyang hiniling noon sa Diyos na makita muli ang dalaga, ngunit hindi lang dininig ng Diyos ang kaniyang hiling. Sinamahan pa ito ng malaking sorpresa. Hindi niya aakalain na isa na pala siyang ama at sa batang kinagigiliwan pa niya. Mula noon at mapasa hanggang ngayon ay walang nagbago sa nadarama ni Eduardo para kay Sabina. Katulad pa rin ito noon, ngunit nakatago lang sa pinakailaliman ng kaniyang puso. Nalaman niya ang rason ni Sabina kung bakit siya sinaktan at iniwan nito noon. Minsan na niyang napanood ang CCTV ng kaniyang hotel at doon niya nasilayan na nakikinig pala sa labas ng pinto si Sabina habang nasa loob siya ng opisina kasama ang kaniyang lolo na nag-uusap. Kaya kahit kailan ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob at sinubukan pa niyang respetuhin ang desisyon ng dalaga. Hindi niya ito hinanap kahit alam niyang saang barangay ito nakatira. Hindi rin niya ito hinabol dahil parang mapupunta na lang sa lahat ang sakripisyo ni Sabina kapag ginawa niya iyon. Pero kung alam lang niya noon na may isang anghel pala siyang naiwan kay Sabina, ay sana hinabol at hinanap niya ito. Kaya niya namang mamuhay ng simple lang, mas gusto nga niya iyon dahil tahimik ang buhay. Kakayanin niya iyon, makasama lang ang kaniyang mag-ina. Ngunit hindi niya hinabol at hinanap si Sabina kahit mahal niya ito. Nirespeto niya ang desisyon ng dalaga, kaya nga malaki na si Ara nang malaman niyang anak niya ito. Naghihinayang si Eduardo sa mga panahong wala siya sa tabi ni Sabina noong ipinagbubuntis at ipinanganak nito ang kanilang anak. E di sana naalagaan niya ang kaniyang mag-ina ng mabuti. Naghihinayang rin siya na hindi niya nasilayan ng unang ngiti, tawa, salita at lakad ni Ara. Kung may pagkakataon nga siyang bumalik sa nakaraan, ay gugustuhin niyang baguhin ang lahat. Hindi pa naman huli ang lahat, may pagkakataon pa siyang makasama ang anak niya at mamuhay ng tahimik kasama ang kaniyang mag-ina. Ngayon na alam niyang may anghel pala siya, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipaglaban si Sabina sa lahat at hindi na siya natatakot pa sa kahihinatnan ng kaniyang magiging desisyon ngayon. Tatanggapin niya ang lahat. Handa rin niyang isuko ang lahat, kayamanan man yan, kumpanya o relasyon ng kaniyang pamilya kung ang magiging resulta ng lahat ng ito ay ang makasama niya habang buhay ang kaniyang mag-ina. Handa niyang gawin iyon lahat. Naramdaman ni Eduardo ang pagbagsak ng ulo ni Ara, isang hudyat na nakatulugan na nang paslit ang pakikinig sa kwento ng kaniyang ama. Maingat na inihiga ng maayos ni Eduardo ang anak upang hindi ito magising bago niya ito kinumutan. Binalingan naman niya ng tingin si Sabina at napangiti nga rin siya nang makita niyang tulog na rin pala ito. Maingat niya ring kinumutan ng dalaga at marahan pa niyang hinaplos gamit ang likod ng kaniyang palad ang mukha nito. Gusto niyang halikan ang noo nito
Ngunit natatakot siya na baka bigla na lamang itong magising, kaya ang noo na lamang ng kaniyang anak, ang kaniyang pinugpog ng napakaraming halik, bago siya nakangiting ipinikit ang kaniyang mga mata. Kung tatanungin si Eduardo ay mas nanaisin niyang dumito na lamang sa maliit na bahay ni Sabina dahil pakiramdam niya ay naging tahanan niya na ito kahit isang araw pa lamang siyang nandito. Umaga na at nagising na lamang si Eduardo na may nakahanda ng pagkain sa lamesa. Sabay na nagising ang mag-ama, kaya sabay na rin silang lumabas ng kwarto. Hindi nila nasilayan si Sabina, kaya't ipinagtaka nila ito. Ate Vanji, nasan po si nanay? Inaantok pa ang boses na tanong ni Ara habang karga-karga siya ng kanyang ama. Humikab pa muna si Vanji bago sumagot. Kanina pang madaling araw umalis eh. May pinapalaba daw na naman si Tiyang, kaya inagahan ni ate na pumunta doon para maaga siyang matapos. Napakunot naman ng noo si Eduardo nang maibaba niya ang kanyang anak. Pinapalaba? Pag-uulit nito. Paglalabada po kasi ang ginagawa ni ate para buhayin kami. Yun na yung ginagawa niya simula nung umalis siya sa hotel ninyo bilang janitress. Tinutulungan ko naman siya pag may oras ako. Mamaya nga ay pupunta rin ako kay Latchang para tulungan si ate. Nag-aalalang wika naman ni Vanji. Hindi niya alam kung may sinabi ba siyang masama dahil nasilayan niya kasi ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Eduardo. Tumango na nga lamang si Eduardo at kumain na sila ng agahan na hinanda pa ni Sabina para sana sa kanila. Panay tingin naman si Vanji sa kaharap. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala na nabihag ng kanyang ate ang ganito kalaking isda. Sayang at nagkaroon pa siya ng paghanga kay Eduardo noon, kaya ngayon kailangan niyang pigilan ng sarili. Ipaubaya na lamang ito sa kanyang ate Sabina dahil sa tingin niya ay mukhang namang nagmahalan pa ang dalawa dahil sa paraan ng kanilang tinginan sa isa't isa. Hindi pa nga sila tapos sa pagkain nang bigla na lamang silang makarinig nang sumisigaw sa labas ng kanilang bahay. Vanji! Vanji, yung ate mo, pinagtutulungan na naman ng mga pinsan at tiyahin mo! Sigaw ng kanilang kapitbahay. Kumaripas naman ang takbo si Vanji sa labas ng bahay, ganun din si Eduardo at Ara na hindi pa tapos sa pagkain. Anong nangyari kay ate? Malakas ang boses na tanong naman ni Vanji. May nawawalang alahas sa bahay ng tiyahin mo at pinagbibintangan nila ang ate mo. Puntahan mo na sila roon. Kinakawawa na naman nila si Sabina. Nag-aalalang wika naman ang ginang. Hindi na nagsalita pa si Vanji. At agad nga siyang kumaripas ng takbo sa bahay ng kanyang tiyahin. Sumunod naman si Eduardo. Nakarga-karga ang anak. Nag-aalala na nga rin siya para kay Sabina. Nang makarating sila, ay nadatnan nga nilang pinagtutulungan si Sabina na sabunutan ng 3 babae. Isa na rito ang kanilang tiyahin at ang dalawa naman ay ang mga pinsan nilang babae na pinaglihi yata sa demonyo. Lumalaban at hindi naman nagpapaapi si Sabina ngunit sadyang talo siya dahil nag-iisa lamang siya habang 3 naman ang kalaban niya. Agad tuloy na sumugod si Vanji upang tulungan ang kapatid niya. Hoy! Mga bruha kayo, layuan niyo nga ang ate ko! Galit na sigaw ni Vanji bago siya nakisali sa away. Nanay, ate Vanji! Malakas naman na sigaw ni Ara. Umiiyak na si Ara dahil naawa na talaga siya sa kanyang ate. Wala namang ginagawa ang mga taong nanunood kundi ang tignan silang nag-aaway na parang isang malaking teleserye ang kanilang pinanood. Tatay, tulungan niyo po si nanay! Sinasaktan po nila si nanay! Pagmamakaawa ni Ara sa kanyang ama. Maraming nakarinig sa sinabi ni Ara at marami ring mga taong nakakakilala kay Eduardo. Nabaling na tuloy ang lahat ng atensyon sa lalaki dahil hindi sila makapaniwalang tinawag ni Ara na tatay. Ang mayamang lalaki na nagbigay sa kanila ng tulong noong isang araw.
Napabuntong hininga si Eduardo bago dali-daling ibinaba ang anak at pumagitna sa away. "Stop it! Tumigil na kayo!" Maautoridad pa na sigaw ni Eduardo. Napatigil naman sila at kanya-kanya silang bumitaw sa buhok ng isa't isa. Walang yayang babaeng yan eh. Ninakaw niya ang alahas ko. Ilabas mo, Sabina. Asik pa ng isang pinsan ni Sabina at Vanji. Matigas namang sumagot si Sabina. Wala akong ninakaw na alahas, Georgina. Kaya wag mo akong pagbintangan. Naglalaba lang ako ng maayos sa inyo eh. At hindi pinakailawan ng gamit nyo. Talaga? Sinong maniniwala sa'yo ha? Hindi kami bobo at saka wala kang ang pinag-aralan, hindi ba? Kaya nagnanakaw ka ngayon para ipambuhay dyan sa anak mong anak din ng isang tambay na wala ring pinag-aralan kagaya mo. Malandi ka kasi. Pwe! Pangiinsulto pa nito. Hindi na napigilan pa ni Sabina ang kanyang sarili. At kusa na lamang dumapo ang kanyang palad sa mukha ni Georgina. Huwag mong susubukang laitin. Ulit ako at ang anak ko. Matigas na sambit naman ni Sabina. Hawak-hawak na ngayon ni Eduardo ang dalaga. At kahit siya ay naikuyom ang kamuo sa galit dahil sa narinig niyang panlalait nito sa kanyang mag-ina. Hoy, impact ang Georgina. Bago mo ibukay ang bibig mo at laitin ang ate at pamangkin ko, pakitignan mo muna kung sinong lalaking kaharap mo. Galit na sigaw na tuloy ni Vanji bago itinuro sa Eduardo. Ngayon lang, namukhaan ni Georgina at ng kanyang ina at kapatid si Eduardo. Naalala nilang ito ang binatang nagbigay sa kanila ng tulong nung isang araw. Siya nga man ang pamangkin ko. Ngayon, sabihin mo, sa pagmumukha niyang sinabi mo kanina tungkol sa ama ni Ara isang tambay na wala ring pinag-aralan? Mukha ba yung tambay at walang pinag-aralan sa paningin niyo ha? Asik ni Vanji. Habang halata sa boses niya, may pinagmamalaki niya si Eduardo at ipinamumuka sa kanyang tiyahin at mga pinsan na isang Eduardo Carpenter ang nabihag ng kanyang ate noon. Hindi naman nakapagsalita pa ang tatlong babae. Gulat sila at hindi makapaniwala. Tatay! Umiiyak na sigaw ni Ara. Nang patakbo siyang pinuntahan ng kanyang ama, kinarga naman ito ni Eduardo. Lahat napasinghap sa nasaksihan. Nakumpirma nga nilang si Eduardo nga ang ama ng paslit. Ako nga ang ama ni Ara. Kaya simula ngayon, ay ayoko nang minamaliit at nilalait nyo ang magina ko. Mabait akong tao pero pagdating sa pamilya ko, ay nakakalimutan kong maging mabait. Wag na wag nyo nang tatangkain pang ibukay ang mga bibig nyo sa harapan ni Sabina dahil hindi ko na talaga alam kung anong magagawa ko sa inyo. Maautoridad at nakakatakot naman ang boses. Nabanta ni Eduardo sa kanila. Hinawakan niya ang kamay ni Sabina at marahan itong hinila paalis. Sumunod naman si Vanji na hindi pa rin maalis ang galit. Nang makarating sa bahay ay tahimik ang lahat. Si Ara ay humihikbing tinignan ang itsura ng kanyang ina. Marami itong kalmot sa muka at leeg pero nagagawa pa naman itong ngumiti sa anak upang hindi na mag-alala pa. Nanay, marami po kayong sugat, tumudugo pa po ito. Umiiyak na sambit ni Ara. Okay lang si nanay anak, gagaling din to bukas. Pagpapagaan ng loob ni Sabina, kahit nakaramdam siya ng sakit at hapdi lalo na sa kanyang anit. Vanji, please take your niece to our room. Wika bigla ni Eduardo. Seryoso ang boses nito, kaya agad na tumalima si Vanji. Kinuha naman ni Eduardo ang nakita niyang pwedeng ipanggamot sa sugat ni Sabina. Umupo siya sa tabi ng dalaga at ipinaharap ito sa kanya. Nailang naman dito si Sabina dahil sobrang lapit sa kanya ni Eduardo. Eduardo, kaya ko naman ang sarili ko. Sit still. Magkakaroon ka ng infection kapag hindi ito naagapan ka agad. Mahinahon na ngayon na wika ni Eduardo, kaya hindi na muling tumutol pa si Sabina at hinayaan niya na lamang ang binata na ang gumamot sa sugat niya. Isang nakakabinging katahimikan ng namayani at tanging tibok ng puso ng dalawa lang ang nag-iingay. Pinagmasdan ni Sabina
si Eduardo at napangiti siya nang maalala nito ang ginawang pagtatanggol sa kanila ni Eduardo kanina. Salamat pala Eduardo ah. Salamat dahil ipinagtanggol mo kami ng anak mo kanina. Hindi naman bago sa akin ang panlalait nila kaya hinahayaan ko lang noon. Pero hindi ko naman gustong marinig ang mga yun ni Ara. Masyado pa siyang bata para makatanggap ng mga panlalait mula sa mga kamag-anak niya. Biglang wika ni Sabina. Halata sa boses niya ang lungkot. Saying thank you is not enough. Hindi ako tumatanggap ng salamat lang Sabina. Wika naman pabalik ni Eduardo nang tumigil siya sa ginagawa niyang panggagamot at nakipagtitigan na nga ng mabuti kay Sabina. Ipinagtaka ito ng dalaga at lumakas din ang tibok ng kanyang puso. Anong ibig mong sabihin Eduardo? Tanong ni Sabina. You need to marry me. Seryoso nitong sambit habang nakatitig pa rin sa mga mata ng dalaga. Nabilaukan naman kaagad sa sariling laway si Sabina at napalayo pa nga siya kay Eduardo dahil dito. Sobrang bilis pa ng tibok ng kanyang puso at sa sobrang bilis nito, hindi na niya kayang habulin pa. Ano bang pinagsasasabi niya? Bakit bigla-bigla? Tanong ng isipan ni Sabina. Kaya lang naman sinabi yun ni Eduardo dahil gusto niyang wala nang makapanakit pa at makalait pa sa kanyang magina. Pakasalan mo ko, Sabina. Nang sa ganun wala nang makapanakit pa sa inyo. Poprotektahan ko kayo. Lalayo tayo rito. Sampit pa ni Eduardo. Eduardo, huminahon ka muna. Kahapon pa lang tayo muling nagkita at marami nang nagbago. Hindi na to katulad ng dati. Napatayo si Sabina nang sabihin niya yon. Napatayo na rin si Eduardo. Walang nagbago Sabina, mahal pa rin naman kita. At kahit mahal mo ko o hindi ay kailangan mo pa rin akong pakasalan para sa anak natin. I want her to have a complete family. At gagawin kong lahat to win you back. Giit pa ni Eduardo. Basta, sobrang gulo pa ng isip ko. Umuwi ka muna sa inyo Eduardo, marami ka pang gagawin. Pagtatabi pa nga nito sa lalaki. Pinagtulakan pa nga niya ito palabas ng bahay. Teka, kailangan ko pang magpaalam sa anak ko. Wika naman ni Eduardo. Ngunit hindi na siya hinayaan pa ni Sabina na bumalik sa loob ng bahay nang makalabas na sila. Hindi na. Sigurado naman akong babalik ka bukas. Ako na magsasabi kay Ara. Ani pa ni Sabina at tumalikod na siya upang bumalik na sa loob. Sapo-sapo ang kanyang puso nang maisarado niya ang pinto. Sinilip pa niya sa bintana si Eduardo at nakita nga niya itong nag-aalalang umalis. Napabuga na nga lamang ng hangin si Sabina. At hindi niya mapigilan ang labi niyang ngumiti nang maalalang mga sinabi ni Eduardo sa kanya kanina. Gusto siyang pakasalan ni Eduardo at nalaman din niyang mahal pa siya ng lalaki. Kung hindi kilig ang nararamdaman niya ngayon, anong tawag niya rito? Nanay, bakit niyo pa pinaalis si tatay? Napaayos naman ang tindig si Sabina nang biglang lumabas ng kwarto si Ara at ang kanyang kapatid na may nakakalokong ngiti ngayon na nakapaskil sa kanyang labi. Kailangan maligo ng tatay mo, wala siyang damit dito kaya pinauwi ko muna. Huwag kang mag-alala anak, babalik naman yun. Paliwanag ni Sabina. Yun ba talaga ang dahilan ate? O baka naman kasi hindi mo maitago ang kilig ng alokin ka ng kasal? Nangaasar pa, natanong ni Vanji sa kapatid niya. Pinandilatan agad ng mata ni Sabina ito upang tumahimik na. Alam niyang narinig lahat ng dalawang pinag-usapan nila kanina ni Eduardo at hindi na kailangan pang itago. Hindi naman kasi sila mayaman para magkaroon ng soundproof ang loob ng kanilang bahay. Ano po yung kasal, nanay? Inosenteng tanong ni Ara na halatang walang kamuwang-muwang sa ganoong bagay. Si Vanji na ang nagpaliwanag sa pamangkin niya. Marami namang tanong si Ara kaya todo sagot na nga rin si Vanji. Kasalanan niya kasi kung bakit sinabi pa niya iyon sa ate niya. Kailangan niya tuloy harapin ang walang katapusang mga tanong ng kanyang pamangkin. Hindi na ipinagpabukas pa ni Eduardo ang pagpunta niya ulit sa bahay ni Sabina. Nang magawa niya ang dapat niyang gawin,
Agad na siyang dumiretso sa bahay ng kanyang mag-ina. May dala pa nga siyang mga pasalubong para sa tatlo. Tatay, nandito po kayo? Akala ko po bukas pa kayo babalik. Yan po kasi ang sabi po ni nanay eh. Masiglang bati pa ni Ara sa kanyang ama nang mayakap niya ito. Namiss ko kasi ang little angel ko. Itong mga pasalubong ko sa inyo. May mga pagkain dyan at may mga laruan pa akong binili para sa iyo, anak. Nakangiti namang sambit ni Eduardo nang ilatag niya ang mga pasalubong niya. Agad namang namangha si Vanji nang makita niya ang mga pagkain dala ni Eduardo. Wow! Ang dami at mukhang masasarap pa. Ang sarap talaga magkaroon ng bayaw na sobrang yaman. Kinikilig pa na wika ni Vanji na talaga namang pinaparinggan pa ang kanyang ate. Pinangdilatan tuloy siya ng kanyang ate. Hindi naman maitago ang ngiti ni Eduardo sa tinawag sa kanya ni Vanji. Para sa kanya ay masarap ito sa tenga. E di yan ang kainin mo. Wag na wag mong kakainin tong niluluto ko ah. Sigaw pa nga ni Sabina mula sa kusina. Agad namang binawi ni Vanji ang kanyang sinabi. Paboritong ulam kasi niya ang niluluto ng kanyang ate at hindi niya ito kayang ipagpalit kahit pa sa pagkaing dala ni Eduardo. Kasama nila ulit na maghapunan si Eduardo. Masaya sila sa pagkainan kahit pa maliit lang ang kanilang lamesa. Puro pangasar naman ang ginagawa ni Vanji sa dalawa kaya palagi siyang nakukurot ng kanyang ate Sabina at hindi nga maalis sa magkapatid ang paghahabulan nila sa isa't isa. Tumigil ka na. Tatadyakan talaga kita kapag nahuli kita. Inis na wika pa ni Sabina at natatawa na lamang na umiwas si Vanji sa kanyang ate. Eh bakit pa ate? Totoo naman ang sinabi ko ah. Nakita ko kayang kinikilig ka kanina tapos nung pinaalis si Kuya Eduardo, parang gusto mo talagang pumayag kanina na ikasal ka ah. Pagpaparinig pa nga at pangaasar muli ni Vanji. Natawang pinapanood ni Ara ang dalawa ganoon din, si Eduardo. Masarap sa tenga na marinig niya ang sinasabi ni Vanji. Hindi niya alam kung totoo ito pero nang makita niya ang naging reaksyon ni Sabina, ay parang alam na niyang may katotohanan ang mga pangaasar ni Vanji. Sa bahay ni Sabina na muling nagpalipas ng gabi, si Eduardo. Magkatabi pa rin silang tatlo na natutulog. May pagkakataon pa na ang nagkukulitan ng mag-ama at nadadamay si Sabina. Kinabukasan naman ay umuuwi si Eduardo sa kanilang mansyon upang makapagbihis at magampanan nito ang trabaho niya bilang may-ari na ngayon ng kumpanya at hotel na pinamana sa kanya ng kaniyang lolo at umuuwi lamang siya sa bahay ni Sabina kapag sumapit na ang hapon upang doon siya magpalipas ng gabi. Paulit-ulit lang ang ganoong eksena. May pagkakataon ding 2 o 3 araw ang itinatagal ni Eduardo sa bahay ni Sabina at nagdadala na lamang siya ng mga damit na pagbibihisan niya. Naging maganda rin ang relasyon ni Sabina at Eduardo sa tulong na rin ng laging pangaasar ni Vanji sa dalawa. Hindi na sila nagkakailangan pa at para na ring bumabalik sa dati ang lahat. 1.5 buwan na ang itinagal ng paulit-ulit na pabalik-balik ni Eduardo sa bahay ni Sabina. Kung si Eduardo ang tatanungin ay parang pangalawang tahanan na niya ang bahay ng dalaga. Komportable na siya sa maliit lang na bahay kahit na hindi siya sanay sa masikip at madaming lamok. Pakiramdam din ni Eduardo ay parang mag-asawa na talaga silang tingnan ngayon ni Sabina. Simula kasi nang magdala ng mga susuoting damit pang opisina si Eduardo, ay ang dalaga na ang naghahanda at nagpaplansya nito para milinis tingnan kapag sinusuot na ni Eduardo. Maaga ring gumigising si Sabina upang paghandaan ng almusalang binata at may kasama pa itong baon para tanghalian niya. Hindi na nga itinatago pa ni Eduardo ang kilig kapag ginagawa iyon ni Sabina at gusto na lamang niyang manatili sa bahay at hindi na magtrabaho pa. Pero hindi niya yun pwedeng gawin, nakasalalay sa kanya ang kapakanan ng kumpanya at hindi nga niya ito pwedeng pabayaan na lang.
Edgardo, gumising ka na, anong oras na oh? Baka hinahanap ka na sa kumpanya mo. Panggigising ni Sabina kay Eduardo. Nakapamaywang naman si Sabina dahil mukhang wala yatang balak na gumising ito at mas lalo pa niyang niyakap ng mahigpit ang natutulog pa rin nilang anak. Eduardo, ano ba? Gising na. Kailangan mong magtrabaho para sa anak natin. Wika muli ni Sabina at sinamahan pa niya ito ng malakas na pagyugyog sa katawan ni Eduardo. Tapos na niyang ihanda lahat-lahat. Nakapag-init na rin siya ng tubig para maayos na makaligo si Eduardo dahil hindi ito sanay sa malamig na tubig. Pero masisilayan niya na lang na tulog mantika pa rin ito sa kwarto. Nagulat naman si Sabina nang bigla na lamang hinawakan ni Eduardo ang kaniyang kamay at hinapit ito papunta sa kaniya. Nawala ng balanse si Sabina at napunta siya sa ibabaw ni Eduardo at muntikan pang magkalapit ang kanilang mga labi. Nakakalukong ngiti namanan ang nasilayan ni Sabina sa mga labi ni Eduardo. Good morning, wifey. Matamis na bati ni Eduardo. Napairap na lamang si Sabina dahil ito na naman si Eduardo. Tinatawag na naman siyang wifey, asawa o ano pang tawagan ng isang mag-asawa. Malakas na pinalo na lamang niya ng sandok ang ulo ni Eduardo. Nagluluto siya kanina at daladala niya ang sandok nang gisingin niya si Eduardo. Wifey mong mukha mo. Tumayo ka na nga. At maghanda, may trabaho ka pa. Wika ni Sabina, bago dali-daling tumayo at lumabas ng kwarto. Nadat na naman ni Sabina ang kanyang kapatid na nakaupo sa sala at patingin na nga ito sa kanya. O ate, na paano ka? Ba't naman pulang-pula ang pisngi mo? Nagtatakang tanong naman ito. Pagkatapos ay nangasar ng umiti. May good morning kiss ka bang natanggap kay Kuya Eduardo, ha? Kaya ba pulang-pula yung pisngi mo? Aniya, at sinusundot pa ng paulit-ulit ang tagiliran ng kanyang ate. Tumigil ka nga. Kinikilig na wika pa ni Sabina at bumalik na lamang siya sa kusina. Tanghaling tapat na nga nang makalis na si Eduardo, papunta sa kaniyang kumpanya. Hindi naman daw niya kailangang magmadali dahil siya naman daw ang may-ari. Kaya kahit anong oras ay pwede siyang pumasok. Wala namang pinagkakaabalahan si Sabina dahil matagal na niyang itinigil ang paglalaba. Iyon ang hiling ni Eduardo sa kanya noon, kaya pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang pag-aalaga sa anak at sa paglilinis sa buong bahay. Wala namang pinoproblema si Sabina dahil bumibili ng groceries si Eduardo para sa kanila at binibigyan pa sila nito ng perang pwedeng ipanggastos. Nahihiyangang tanggapin ito ni Sabina ngunit mapilit si Eduardo sa ganong bagay. Bumalik din sa pag-aaral ng college si Vanji. Tumigil kasi siya noon dahil hindi kaya ng kanyang ate Sabina na pag-aralin siya matapos itong umalis bilang isang janitress at mabuntis. Pero ngayon ay balik pag-aaral na siya dahil iyon ang gusto ni Eduardo. Siya na rin ang nagpapaaral kay Vanji, kaya malaki ang pasasalamat ni Sabina sa binata. Tatay, Sabado po bukas. May gagawin ka po ba? Tanong ni Ara sa kanyang ama. Oo anak Magbibigay kami ng tulong sa lugar na napili namin. Nasalanta kasi sila ng bagyo at bumabaha sa lugar nila. Kaya kailangan namin silang hatiran ng tulong bukas. Tugon naman ni Eduardo. Nakikinig lang si Sabina sa usapan ng kanyang mag-ama sa sala habang naghuhugas siya ng mga pinagkainan nilang pinggan. Tatay, pwede po bang sumama po kami ni Nanay at Ate Vanji po sa'yo? Tutulong po kami sa pagbibigay ng mga relief goods sa kanila. Excited pa na tanong ni Ara. Napangiti naman si Eduardo dahil doon. Maganda rin gawin yon. Hindi pa sila masyadong nakapag-bonding, lahat at maganda nga na gawin nila yon nang magkakasama. Pwede naman anak, bukas sa bukas sasama kayo sa akin. Tatay, baka po kasama na naman ninyo yung babaeng dumidikit sa inyo noon. Yun pong pinagalitan ako dahil po pabalik-balik ako sa kanila.
Sad pa nga nito. Malungkot? Si Ara. Hindi man sabihin ni Ara ngunit alam ni Sabina na natakot ang kanyang anak dito. Pero ano? Dumidikit kay Eduardo ang babaeng yun? Naisip pa nga niya. Nakaramdam ng inis ang katawan ng dalaga. Ayaw sana niyang sumama pero nang marinig niya ang sinabi ng anak, ay nagbago ang isip niya. Ayaw niyang didikit na naman ito kay Eduardo. Kinabukasan ay nauna munang umalis si Eduardo para matignan niya kung handa na ba ang lahat. Mamaya lang ibabalikan niya ang kanyang mag-ina at si Vanji upang dalhin sa lugar na pagbibigyan nila ng tulong. Ate, nakakatuwa no? Noon ay tayo pang tumatanggap ng tulong, ngayon naman tayo nang magbibigay ng tulong. Nakaka-excite naman. Masayang wika pa ni Vanji. Oo nga eh. Ang bait din ni Eduardo dahil naisip niya ang ganito. Sang-ayon pa nga ni Sabina habang inaayusan ang kanyang anak. Pakasalan mo na kaya si Kuya Eduardo ate. Huwag mo na siyang pakawalan pa. Ano naman kung nasa taas siya? Hindi naman kasi yun na requirements para magmahalan kayo, di ba? Saka, malaking isda nang lumalapit sa'yo, hindi mo pa rin ba huhuliin? Pili ang wika pa at tanong ni Vanji. Napaisip doon si Sabina at hindi na lamang niya sinagot ang kapatid. Maya-maya lang ay may narinig silang katok mula sa pinto. Ipinagtaka nila ito dahil wala naman silang inaasahan na bisita at kung si Eduardo naman ito ay hindi na sana ito kakatok pa. Vanji, buksan mo nga yung pinto. Utos ni Sabina na agad namang sinunod ng kanyang kapatid. Ate, hinahanap ka. Narinig ni Sabina ang kapatid at nang lingunin niya kung sino ang nasa bukana ng pinto, ay mistula siyang napatigil. Ito ang bisitang hindi niya inaasahang makita. Sir Carpenter, magandang umaga po sa inyo. Bati pa rin ni Sabina nang papasukin niya ang matandang lalaki at paupiin ito sa isang sofa. Sinenyasan naman ni Sabina ang kapatid na papasukin si Ara. Sa kwarto na siyang sinunod ni Vanji, kahit siya rin ay nagtataka. Ano pong ginagawa niya dito, sir? Kinakabahang tanong naman ni Sabina sa lolo ni Eduardo. Pakiramdam niya ay alam na nga nito ang pagtira at pagpunta ng kanyang apo sa kanyang bahay. Seryoso lang ang mukha ng matanda na tila ba hindi nito alam kung paano ngumiti. Sanay na si Sabina dito dahil ganito ang ekspresyon ng matanda mula pa noon. Hindi mabasa ni Sabina kung anong gusto nito sa kanya. I want to offer you something. Malamig nitong wika. Alam na ni Sabina na hindi maganda ang pagpunta nito sa bahay niya ngayon at kinakabahan nga siya sa sinasabi nitong offer. Ano po yun? Tanong na lamang ni Sabina. May kinuhang isang maliit na parihabang papel at inilatag ito sa maliit na lamesang nasa pagitan ng nila. Tseke? Nagtataka at gulat nga niyang tanong nang makita ito. Hindi lang yan isang tseke, Miss De La Cruz. 10 milyon ang nakapaloob dyan. Kunin mo at layaan mo ulit ang apo ko. Hindi kayo bagay, kaya kahit maaga pa ay dumistansya ka na kay Eduardo. Seryoso nitong wika na naging dahilan upang magulat si Sabina. Hindi niya inaasahan itong gawin ng matanda. Napatitig siya sa laki ng perang nakapaloob sa isang kapirasong papel na ito. Pinulot niya ito mula sa pagkakalatag sa lamesa at tinitigan ng mabuti bago na pabuntong hininga. Malaki ang halaga, ngunit kung tatanggapin niya, ay para niya na ring isinuko si Eduardo sa ikalawang pagkakataon at para niya na ring binawian ng ama ang kaniyang anak. May ihahalaga pa ba ang pera sa kaniya kung sakali mang masakta ng dalawang importanteng tao sa buhay niya? Tanggapin mo na yan at mag-impake na kayo upang lumayo. Ako nang bahala kay Eduardo. Seryoso pa ring wika ng lolo ni Eduardo. Saka ito tumayo upang umalis na sana. Ngunit
Sa pagtalikod niya ay bigla niyang narinig ang pagpunit ni Sabina sa tsekeng ibinigay niya. Hindi ito makapaniwalang nilingon muli ang dalaga na hindi makikitaan ng paghihinayang sa mga mata nito. Ang pera ay panandalian lang po. Mauubos din ito nang hindi mo namamalayan. Napapaisip ako kung tatanggapin ko ito at maubos. Ano pong susunod kong gagawin? Hinarap na matapang ni Sabina ang matanda at ngumiti. Patawad po, pero mas mahalaga sa akin si Eduardo kaysa sa 10 milyon na pera ninyo. Wala pong perang makakapantay sa saya at ngiti ng anak ko kapag kasama niya ang kanyang ama. Ayoko po ng pera. Yung apo niya lang po ang kailangan ko. Hindi man pareho ang estado namin sa buhay at hindi niyo rin po ako kayang tanggapin. Pero isa lang po ang maipapangako ko sa inyo. Mamahalin ko po si Eduardo na higit pa sa buhay ko. Pwede na po kayong umalis. Salamat po sa pagbisita. May tapang sa boses ni Sabina. Nagulat naman si Sabina nang biglang pumalakpak ang matanda. Nakangiti na ito at mukhang masaya pa. Ngunit mas nagulat nga siya nang makitang lumabas sa pinagtataguan si Eduardo nang nakangiti at umiiyak. Anong nangyayari? Bakit nagtatago si Eduardo? At bakit nakangiti na ngayon ang lolo niya? Napuno ng tanong ang isipan ni Sabina. Hindi niya alam ang nangyayari. I'm glad na hindi mo tinangkap ang pera. Pagsubok lang lahat ng to, iha. Kinausap na ako ni Eduardo tungkol sa'yo at sa apo ko. Hindi man kita gusto sa apo ko noon, pero magbabago naman yun ngayon. Kapag ipinakilala muna ako sa apo ko sa tuhod. Pasensya na sa sinabi ko noon. Agad na wika naman ang lolo ni Eduardo. Napaluhan naman si Sabina. Hindi niya alam kung anong sasabihin o ire-react niya. Sobrang kaba at takot niya kanina habang kaharap ito. Ngunit malalaman niya lang na pagsubok lang pala. Bigla siyang niyakap ni Eduardo. Thank you, Sabina. I'm sorry din dahil sa nangyari ngayon. Sinubukan kong pigilan si Lolo but he insisted na gawin ito at manood lang daw ako. I'm really sorry. I love you, honey. Malambing na wika naman ni Eduardo. Napayakap na nga lamang din ang mahigpit si Sabina sa kanya. At lumuha pa nga siya nang lumuha sa balikat ni Eduardo. Mahal na mahal kita, Eduardo. Hindi yun nagbago. Sorry sa lahat. Sorry talaga. Ikaw pa rin ang pipiliin ko sa lahat. Hagulgol ni Sabina kaya napangiti si Eduardo habang lumuluha na nga rin siya. Matapos ang dramahang nangyari, ay ipinakilala na rin nila si Ara sa lolo nito. Naging magiliw si Ara sa kaniyang lolo sa unang pagkikita pa lamang nila, kaya tuwang-tuwa naman ang matanda. Nang sumapit na ang oras na aalis na sila para mamigay ng tulong ay nalungkot ang lolo ni Eduardo. Gusto pa niyang makasama ang apo niya sa tuhod upang makilala pa ito ng lubusan. Nang marinig niya noon kay Eduardo ang tungkol kay Ara, ay labis siyang nagulat pero na-excite din siya na makilala ito. Ayaw namang magpaiwan si Ara dahil gusto niyang mamigay din ng tulong sa ibang tao. Kaya nangako na lamang siya sa kaniyang lolo na bibisitahin niya ito pagkatapos ng kanilang gagawin upang hindi na ito malungkot pa. Nang makarating na sila sa lugar na sinasbay ni Eduardo, ay isa sa mga namigay ng mga supot si Ara. Masaya siya habang ipinamimigay niya ito sa lahat ng mga tao. Ito po, Lolo. 2 pong ibibigay ko sa inyo. Kapa ni Ara sa matandang nasa linya. Ining, baka magalit sila sa akin. Isang ibinigay mo sa iba. Habang ako 2, wika ng matanda. Lola, hindi po sila magagalit. Marami naman pong sobra na ipinamimigay po mamaya eh. At saka po wala pong problema kahit ilan pa pong ibigay ko sa'yo. Si tatay ko nga po 4 na supot pong ibinigay sa akin dati. Wika naman ni Ara. Natawa na nga lamang si Eduardo sa kanyang narinig. Naalala nga niya noon ang pabalik-balik ni Ara. Sa linya makakuha lamang ng maraming supot ng groceries. Lola, tanggapin niyo na po yan. Kailangan niyo po yan.
Wika naman ni Sabina at dinagdagan pa nga niya ng isang supot ito. Labis naman ang pasasalamat ng matanda. Naluluha pa nga. Maraming salamat, Tining. Maraming salamat sa kabutihan nyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Ani pa nito. Nagpatuloy ang kanilang pagbibigay ng tulong. Wala namang kapaguran ng paslit sa kanyang ginagawa at mukhang nasisiyahan pa nga ito. Magkatabi at hawak kamay nilang pinagmasdan ni Sabina at Eduardo ang kanilang anak. Mula sa hindi kalayuan, ay nakikita nila ang kabutihan ng kanilang anak. Lalaki siyang mabuti at mapagbigay, Sabina. Salamat sa iyo. Biglang wika pa ni Eduardo. Manang-mana sa iyo eh. Nakangiti namang sagot pabalik ni Sabina. Nagkatitigan ng dalawa at marahan na lamang silang natawa. Hindi na napigilan pa ni Eduardo, kundi bigyan ng magaang halik sa labi si Sabina. Maraming salamat sa lahat, Sabina. Maraming salamat dahil ipinakilala mo sa akin ang anak natin. I love you so much. Malamig na wika pa nga ni Eduardo. Napangiti naman si Sabina. Nang ipagdikit ni Eduardo ang kanilang mga noo sa isa't isa. Mahal na mahal din kita, Eduardo, at walang perang makakahigit sa pagmamahal na yon. Malambing at puno ng pagmamahal na sabi ni Sabina. Ipinaghiwalay man sila ng tadhana, ngunit ang taong lubos na nagmamahal ay talagang mahahanap ang isa't isa sa tamang panahon. Hindi nagtagal ay inalok muli ng kasal ni Eduardo ang dalaga at sa pagkakataong ito ay tinanggap na nga ni Sabina. Isang marangyang kasal ang hinanda ni Eduardo para sa mapapangasawa niya at sa ina ng magiging mga anak nila. Ginawa lahat ni Eduardo upang maging maganda at memoryado ang kanilang kasal dahil alam niyang deserve ito ni Sabina. Lalo na kapag naiisip niya ang paghihirap nito, noon mapalaki lang ang kanilang anak na mag-isa. Hindi naman nagtagal matapos, ang kanilang kasal ay ibinalita ni Sabina sa lahat ang kaniyang pagbubuntis. Napatakbo at napatalon pa si Eduardo dahil dito. Masaya rin ang kaniyang lolo dahil magkakaroon na naman siya ng apo sa tuhod. Nang mailabas ni Sabina ang kaniyang anak, ay nasa tabi lang niya si Eduardo. Natatakot pa nga itong kargahin ang kanilang anak nang mailabas dahil natatakot siyang baka malaglag niya ito o baka mabalian ng buto dahil sa sobrang liit. Kalaunan naman ay nakarga rin ni Eduardo ang pangalawa at lalaki niyang anak na puno ng pagkamangha at saya sa kaniyang mga mata. Marami man silang pinagdaanan bago matagpuan muli ang isa't isa. Marami man silang pagsubok na kailangang harapin muna nagmag-isa. Ngunit sa huli ay napunta pa rin sa kanila ang nararapat na tao at pag-ibig. Matagal mang nakilala ni Eduardo si Ara, ngunit masaya siya dahil alam niyang hindi pa huki ang lahat. Makakabawi pa siya sa kaniyang mag-ina at gagawin niya iyon kahit pa tumanda at pumuti na ang kaniyang buhok. Walang kahit na anong bagay o pera ang makakapagpigil sa kaniya na mahalin ang kaniyang pamilya dahil ito lang ang tangi niyang kayamanan nang walang hanggan at katapusan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Sabina at Eduardo. Maraming salamat po sa lahat at shout out po sa mga sumusunod. Daisy Blasa, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marin Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Linley of Macau, Princess Sita Manzon, Trixien, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete,
Rosana Romero, Presbyteros Rose Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Docusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bocao, of Isabela, Eli Bitasolo, of Milan, Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Hani Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez,